Okay? For sure yan. Marami dito na mas malaki yung savings mo, may bahay ka, may lupa ka, marami ka ng achievements sa life compared po sa akin. Pero dito po, ang pag-uusapan natin, yung success dito sa Global Pinoy Travel and Tour. So, klaro yun. So, just just be willing to listen, learn, okay? Okay, so itong ladder to success, ito talaga yung kailangan natin sundan. Okay? While doing this Global Pinoy Travel and Tour. So, ladder to success, lagay niyo dyan ha. Ito yung hagdanan. So, in short, to get your success, walang shortcut. Meron ba shortcut? This is not a rich, quick scheme. Kasi yung rich, quick scheme, Ponzi scheme, scam yun. Tama? Lagay ka ng pera, magta-times 10 agad, times 30, in 1 month, di ba? Relate ka? Relate ba yung mga iba dito na nakatry? Alam mo yun? So, this is not a Ponzi scheme. Nalalagay ka ng pera, mag-successful ka na, kumbaga, tutubo na yung pera mo, okay? So, this is not a shortcut, okay? Walang shortcut, walang elevator sa pagiging successful. So, kakailangan natin, yes, si Sir Arnel, relate pa. Okay, kakailanganan natin ng hagdanan papunta sa pangarap. Hindi pwedeng mag-elevator. So, meron dapat hagdanan. So, ano ba yung tatahakin natin na hagdan papunta dun sa pinaka-peak na success? Alright? So, ayan. So, we all want to go up the ladder and achieve success. Okay? So, ito talaga yung pinaka-common goal. Bakit tayo nandito? Nag-take ka ng training. Okay? Tulog ka na sana. May klase ka pa bukas. Pero, you are willing to listen. Okay? Ano ba yung dapat natin gawin? Okay? You are willing to give your time. Kahit buyat ka na, pagod na, kakasawa na everyday training, nandito ka pa rin. Kasi, we all want to go up to the ladder. Aakyat sa ladder. Alright? Dahil po sa pangarap natin. So, as I listened kanina sa mga sharing nyo, iba-iba talaga yung pangarap natin. Marami tayo. Okay? Iba-ibang level ng pangarap. So, meron nga ako narinig sa isang speaker din na pag yung level ng buhay mo, yung status ng buhay mo, hindi mo pa nakuha yung mga basic na dreams, okay? Na, kumbaga, to fulfill your kumbaga yung humanity mo as a person, okay? To fulfill kung ano yung inaasam mo sa buhay while living this earth, di ba? Kung ikaw ay hindi mo pa nakuha yon, for example, na kapamilya mo, ang pinakagusto mo magkaroon ng dream house and lot, di ba? Marami sa atin dito, kung wala ka pang sariling bahay, yun talaga yung pinaka-dream mo. Pinakagusto mo yun, tama? So kung na-achieve na yun, gusto mo din magkaroon ng sarili mong sasakyan. Sino ba dito yung masasabing hindi mo dream yan? So, di ba? Parang hypocrite na lang magsasabing, wala naman akong pangarap ko. Matakot ka. Di ba? Kung wala tayong pangarap sa buhay, libre na nga. Hindi mo pa na magawa. Alam mo yun? So, meaning, yun yung pinakagusto natin. Gusto natin magkaroon ng sariling bahay at lupa, sarili mo. Okay, yung dream house mo, dream car mo. Kung meron kang kotse, gusto mo level up. Ano naman, dream business mo, tama? O, ano pa yung mga gusto mo? Education, ano ba yung dapat educational fund mo para sa mga college mo later on? Ano ba yung gusto mong savings? Magkano ba yung savings na gusto mo para sa pamilya mo? Yung travel, kasi pinag-usapan natin dreams, pangarap mo. Pwede mo ilagay dyan ha sa chat box. Ano ba yung reason bakit mo ginagawa ang business? Ito yung deepest why. Ito yung kasali kanina sa bakit mo kailangan gawin ang business, okay? Kung meron ka ng sasakyan, meron kang house, okay? Baka gusto mo medication, kanina si Ma'am Annalisa ba yun, education or para sa health mo, medication, ganun, alright? And of course, what if? Kasi yun yung magiging fulfillment natin, parang masaya ka when you achieve that certain material thing man siya, pero katumbas kasi yun. Pera kasi katumbas para mabili natin yung bagay na yun. Tama? So, education, savings, medication, ano pa. So, pag ikaw ay nasa level na makukuha mo na yung ganong pangarap mo or success,
Example, meron ka ng time and financial freedom. Nasa iyo na. Meron ka ng time, meron ka ng financial freedom. What is the next? Ano ba yung next success or dreams mo in life? Lalo na sa mga nandito ngayon na nakuha na nila, may time and financial freedom na. Sige nga, tinuro ko dito yung may time and financial freedom na. Ano pa ba yung tanging makakapagpasaya sa'yo? Okay? May house and lot ka na, may savings ka na, enough na savings mo, meron ka ng kotse, okay, nakapag-graduate na lahat ng anak mo. Ano pa ba? Alright? So, yun yung pinaka maganda kasi hindi nagsa-stop yung dreams, yung pangarap. Right? Kasi meron ako na nakausap din na very rich na talaga siya. 1 million, 2 million in a month, kayang-kaya niya nakitain. Pero meron pa siyang hinahanap. So, the next level, pag na-achieve mo na yung ganong pangarap, the next level, may time freedom ka na, may financial freedom ka na, alam mo yung pinaka-next na naman na dream ng mga tao na yun. Ang gusto nila, paano naman sila makakatulong sa ibang tao. So yung wealth nila, that is the way para mag-extend ng help para sa ibang tao for them to become. Tama, kanina nga sabi ni Sir Arnel, grabe yung gusto niya, legacy, tulay para sa mga bata. Alam mo yun, yung mga ganong level, alright? So meaning, yung pangarap is hindi po siya nasa-stop. It doesn't mean na may sasakyan ka, may kotse ka, may savings ka, meron ka ng savings or enough na education, medication, okay ka na. Hindi. Okay, kasi meron pang pwede ka pang gawin, meron ka pang purpose, meron ka pang, you can live more. Bakit? Meron ka pang kailangan purpose para sa ibang tao. You will become a blessing. You will bless other people na. Alright? So, ganun po, kaganda. Okay? Pag tayo ay maraming pangarap at maraming ambisyon sa buhay, di ba? You will not settle for less. Okay ka na, dyan na level. Yan, meron na ako. Savings, meron na, ganun. Dapat meron pa kapang gawin para sa ibang tao. So, that is the dreams. Okay? So, you need to know na hindi lang yung buhay mo sa bahay ka lang. And you will, alam mo yun, you will spend the rest of your life hanggang dyan lang. Kasi meron pang nangangailangan ng tulong mo. So, kaya't mas lalo mong gawin ang business kasi ang daming pwedeng tulungan sa labas. So, saludo ako sa mga negosyante na nandito ngayon na talagang aiming for more because maraming magagawa yung pera para sa ibang tao. You can support kung ikaw, yung dreams mo para sa ministry, yung dreams mo para matulungan yung mga schools, ng mga, yung mga Bible schools, meron tayong mga ganun, no? Pangarap na saka din sa mga magsusponsor sa mga nag-schools. Alam mo yun, so ang sarap mangarap, hindi lang immaterial, pero yung pangarap na, grabe no, okay, you will leave a legacy. So ngayon, para makuha natin yung mga pangarap na yun, it will start with you. It start with you, ikaw yung gagawa. Ito pala dito, syempre pangarap mo yun. Hindi naman pwedeng nangarap ka ng napakalaki tapos ibang tao yung gagawa. Yung tipong gusto kong pumayat, gusto balik alindo. Tapos sasabihan mo yung ibang tao, ikaw mag-exercise araw-araw, mag-aerobics ka, or ano ba? So iba yung gagawa sa gusto mo, walang ganun. So para makuha mo yung pangarap mo na yun, ikaw. So the 95% is you. 5% yung mentor, yung coach, ikaw. The 95% is you. Kaya nga, nung pagsali mo dito, nung affiliate ka na, nung sabi ni mentor, this is you, ikaw to. Hindi naman ito, this is me. I am your mentor. Ako yung magpapayaman sa'yo. Walang ganon. Ikaw yung gagawa ng resulta mo dito. Okay? 5% lang sa mentor, 95% is you. So from you, gagawa po tayo ng network. Gagawa po tayo ng group. Gagawa po tayo, mag-build po tayo. Kasi builder, diba? Ay, networking pala to.
Okay? So, network. Okay? So, yes. Okay? Via network. Okay? Multi-level marketing. Pero, dito po ako na-amaze. Okay? So, napakaganda po ng concept ng networking. Napakaganda ng concept ng affiliate marketing sa lahat ng. So, dito, kailangan bubuo ka ng network. May network ka, meron ka dito mamamet, mas bata sa'yo, mas matanda sa'yo, may pera, walang pera, maraming connection, and you need to build that network. So, it start with you, maghahanap ka ng group or network para makuha mo yung income na gusto mo to help other people or to buy the things na gusto mong ma-achieve para sa pamilya mo at para sa pangarap. Alright? So, ito, okay? So, paano natin gagawin to? Mag-start sa'yo, bubuo ka ng network, may mga network tayo dito, may mga tao kang ma-encounter along the way. Kung maldita ka, mas maldita sa'yo, di ba? Okay? Kung matigas ang ulo, mas matigas ang ulo niya. Alam mo yun? Okay? Kung emotional ka, maiyakin ka, mas iyakin yan. Okay? So, ang dami mong kailangan i-adjust. Ito yung beauty ng networking, ng network marketing. Kasi, grabe po, tao, this is a business. This is a people business. Alam niyo po yung pinasukan nyo. Di ba sabi niyo kanina, you want to become a builder. Okay? Yeah, success is not success without you. Tama po, Sir Arnel. So, di ba gusto niyo maging builder? Okay, kanina. So, pag mag-build ka, so, yung hindi building na literal ha, yung i-build mo, ang i-build mo is a group of people. Your network. People business. This is a people business. Your business is not ticketing. Pag gusto mo mag-builder or mag-affiliate ka, your business is not a travel and tours. Your business is people. We are into people business. So, we need to build up that people para magkaroon ka ng income. Alright? So, ito yung naintindihan ko. Ang ganda po talaga ng concept nito kasi imagine mo, makakahalubilo mo yung different types of people. Along the way, may matutunan ka. Okay? Marami kang matutunan from them at marami din silang matutunan from you. Ganun kaganda. Alright? So, paano natin gagawin to? So, ito yung, ito yung flow. Simula sa'yo, from your network, magkaroon ka ng income para makuha mo yung pangarap mo. So, ngayon, kailangan lang natin ayusin yung mindset. Okay? So, mag-uumpisa talaga yan sa mindset, sa utak natin. Kaya nilagay yung utak over the heart is because ito talaga yung dapat mauuna at dapat, di ba, magko-control dito sa emotion. Minsan kasi, pag nauna yung emotion mo, nawala lahat, wala na. Damay na lahat. Kasi inuna mo to. So, dapat kung inahin yun, nasaktan ka. Okay, nasaktan naman ako ng mentor ko, nasaktan ako ng affiliate ko, nasaktan ako ng. Wala na, damay na lang din negosyo mo. So, kaya nga, nilagay sa taas yung utak. Kasi dapat ito yun. Head over, mind over, at dapat emotion. Okay? So, yung mindset mo dapat dito is abundance, not victim mindset. Okay? Abundance mindset, dapat lagi. So, ang pinaka-winning part kasi natin dito, hindi yung kumita kaagad ng milyon, okay? Kung ano yung laman ng bulsa mo, ang pinakauna dapat kung anong laman ng mindset mo. Alam niyo po, yung tumatagal dito sa industry na to, sa Global Pinoy, same ng mindset. Ang tumatagal, bakit kami tumatagal dito? Kasi klaro sa amin yung mindset namin. Na-set na talaga yung mind. Okay? Na-set talaga yung mind namin na ito talaga yung aming gagawin. Ito talaga yung makakapagtulong. Ito talaga yung makakapagpapayaman sa amin. Klaro sa amin yung mindset. So yung mindset mo, you need to have abundance mindset kasi you create your life 100%. So, kung ano resulta mo sa buhay mo ngayon, kasi you create your life 100%. Okay? Kung ano yung decision na gagawin mo, that is your decision. You are always, ang abundance mindset, you are always greater than the problem. Okay? And, ang abundance mindset, you always find a solution in every problem. Ganun yung abundance mindset.
So, dapat, yung mindset nyo, hindi victim ha. Kasi, pag victim mindset ka, eto, tandaan nyo to. Pag once that you are always complaining, you are into victim mindset. Nagko-complain ka sa lahat ng bagay. Bakit ganito? Bakit gabi talaga yung kanang training? Ganito, ganyan. Bakit ganun na lang yung coach ko? Paulit-ulit na lang. Bakit ako na lang? Nagko-complain ka sa lahat ng pinapagawa sa iyo. That is victim mindset. Ano mo yan? Kailangan, ikaw ulit mag-remind sa sarili mo, victim mindset na wag mo i-allow sa sarili mo yan. Blaming mindset. Blaming. Sana hindi na ako nag-affiliate, di ba? Kasi dahil kay mentor ko, nag-affiliate ako, lumabas ako, lumaki. Di ba? Nagasto na. Okay? You are blaming now, blaming attitude kasi hindi ka kumita. Ang tanong, again, you create your life 100%. Yung resulta mo, you create that. Hindi yung mentor mo yung nag-create. So ako, kung hindi man ako kumita pa, na ganun kalaki, gaya ng mentor Shimi ko, wala akong ibang sisihin. Ako, kasalanan mo yan, Casey. Layo-layo ng mentor mo sa iyo. Ang laki ng resulta ni mentor ako, ganito pa rin yung resulta ko. So wala akong ibang sisihin, kundi yung sarili ko. Wala akong kailangan i-blame. I don't want to blame my mentors, my affiliate, kahit sino man. So meaning, sa sarili ko. Kasi, yun. So, dapat walang blaming. Ay, bakit si coach kasi, si mentor kasi, ganito, ganyan. So, once you blame, that is victim mindset ka na. Delikado po yan. And yung pinatawag na justification. Yung hindi pa na-solve yung isang problema, sinasabi mo, alam mo yun, you're not seeking to solution, pero instead na mag-seek ka ng solution, sinasabi mo yung mali. Always repeated mali. Ganito, ganyan. Hindi ka pa hindi ka nag-ask for a solution. So, yun po. So, yung mindset natin, we need to set it abundantly. Okay? Abundant and with, of course, courage and with the guidance. Okay? And of course, consult lagi sa pinaka-greatest mentor natin, si Lord, si God. Every time may iniisip ka, lagi mo lang i-consult sa tama ko ba? Yung wisdom, may attention. And yung mindset natin dapat, alam mo, dapat you need to ready your mindset. Na pag may magtatanong sa'yo, baka pauna-una lang yan na, baka ganyan. Baka lang kami, recruit kasi yung business. So, so kailangan, ayusin mo rin itong paano mo yung sasagot mo every time you encounter those questions. Alright? So, ready ka. Yan yung skills. Yan yung skills. So, from the mindset, kasi alam mo naintindihan mo yung buong business, okay? So, yung skills will follow. Plus skills, so marunong ka ng sumagot sa mga objection, sa mga clarification ng client. So, that's the skills. Marunong ka magkumausap, marunong ka ng umiti, marunong ka ng ganun. So, that is the success. So, mindset plus skill set equals success. So, tandaan nyo yan. Okay? Tandaan natin to. Klaro, dapat ayusin mo na mindset. And then, skills plus skills mo, okay? Success ang result. Ito yung ladder na umpisa sa duplication is essential for success. So, it start with you. So, sa baba, mag-drawing kayo, ladder. Start with you, ikaw. So, ikaw, duplication is essential for success. So, meaning duplicate. Pag susi ba? Gaano kalupit si Mentor Geraldine Gomez, kumausap, ganun ka din. Alright? Kopyahin mo kung paano siya kumausap, kopyahin mo din para ganun din yung gagawin mo. Kung paano siya mag-meeting, kung paano siya gumalaw, kopyahin mo. Not necessarily word by word or same action kasi unique naman ang individual, right? So, meron tayong mga uniqueness. Ang iba effective sa kanya, sa'yo hindi. Ang importante lang, kailangan makuha mo yung ginagawa ng mentor mo, kopyahin mo. Okay? So, it start with you, with your good learning and listening attitude, GLLA. Kailangan marunong ka makinig. Maririnig natin to lagi sa training. Next to that is yung learn.
So, from good learning listening attitude, start with you, magkaroon kang learning attitude para mapasok sa'yo yung learning, yung learn. Kasi, nakita niyo sa word na learn, tingnan niyo lang yung learn. Alisin mo yung L. Anong pagkabasa, di ba? Kung wala tong L, ano yan? Di ba earn? So, you need to learn first before you earn. Kaya't nauna yung L. So, kailangan learn before you earn. So, ano yung i-learn mo? Yung mindset. Yung sabi ko kanina, pag may magtatanong sa'yo, kailangan marunong ka. Ito, sasagutin mo. Pag may magtanong, company, yung profile, yung president, alam mo, yung mindset, yung skill set. So, dapat i-learn mo yung ONE, BOT, technical, PDE, ASAP, special training. Alam mo paano mag-encode, mag-KYC, mag-verification, and marami pa. Mag-goal setting. So, lahat ng ito, nakapaloob ito sa learn. So, alright. So, first, start with you. Magkaroon ng learning attitude para matuto ka. Okay? So, yung importante kasi ang learning. Kaya nandun kayo sa 21 days program, hindi lang yan sa basta attendance ng coach. Diba? Kaya nga may take note kayo, kaya nga kailangan yung pag-aralan kasi kung ano yung i-learn nyo, yan din yung i-teach nyo. Teacher pala tayo dito. So, marami tayong teacher actually dito. Yan sila Ma'am Lani, si Ma'am Lynette, teacher by profession yan sila. Mga DepEd teachers. Okay, yan. Marami pa, no? But of course, kasi we need to teach. So, kung ano yung na-learn pala natin dito, marunong na tayo mag-mindset, skill set, ituturo lang natin, teach, magiging teacher pala tayo. Ano yung i-teach mo? Ganun pa rin. Yung mindset, yung skill set, yung ONE, paano mag-present, BOP, technical, ASAP, training. Paano mag-encode, di ba? Same lang. Kung ano yung pinag-aralan mo, yun din yung ituturo mo para ikaw ay ma-duplicate. So, duplicate para merong second na ikaw. Okay? Ma-duplicate. So, yung duplicate is attitude is everything because attitude comes first. So, ano yung maduduplicate? Yung attitude, yung skills, yung mindset, yun yung i-duplicate. So, you need to learn, teach, and duplicate. Okay? So, you need to duplicate. Kasi ito yun. After ng duplicate, ito na yung kabuuan. So, laki yan. That is the ladder. Ito na lang. Kasi ito yung hagdanan talaga siya na. Yan. So, yung sabi ko kanina, if this is you, magkaroon ka ng good learning and listening attitude para may matutunan ka sa negosyo. So, para ituturo mo yung natutunan mo, once na natuturo ka, maduduplicate ka. Hindi sinabi dito na magle-learn ka, magti-teach, magkakaroon ka ng GLLA, magle-learn ka at maduplicate. Walang sinabing ganon na nag-learn ka lang, na-duplicate ka na. Wala. At walang sinabi na ang magtuturo si mentor lahat. Pag hindi mo nakikita yung sarili mo na nagtuturo ka ng ONE, technical, DOP, PDE, kung ano pa yung mga learnings natin, pag hindi mo pa nakikita sarili mo na nagtuturo ka, malayo pa. Malayo pa yung ano mo, tatahakin mo, nandito ka pa lang mo, learn, GLLA, learn you, learn, nandito ka pa lang sa level na yan. So, kaya matagal ang resulta o ang success, bakit? Hindi mo tinutulungan yung sarili mo na magtuturo ka. Eh, wala naman kasi akong tuturuan ko. Kids. Ito ha, literal. Kung wala ka pa talagang affiliate down sa'yo, eh di yung kasama mo, yung, ano mo, yung kakasama mo kahit hindi mo siya affiliate pa, hindi mo pa siya downline. Okay? So, try mo, ano siya, alam mo dito, na ano yung natutunan ko sa DOP, kailangan yung attitude natin, dapat pala, GLNA, dapat yes, mentor lang, dapat ganito. Diba? So, it doesn't mean na hindi pa ako magturo kasi wala pa akong tatay. Or, hindi ako magturo kasi wala pa naman akong direct, lahat ng mga na-under sa akin, spill over yan.
Di ba? Baka akala mo, yung spillover mo, yung binigay sa'yo na tao sa baba, akala mo, wala lang yan sila. Akala mo, poste lang. Akala mo, hindi mo siya under, hindi mo organization kasi hindi naman direct sa'yo. That is the big mistake. That is big wrong. So, kahit pa hindi mo yan direct, as long as nalagay sa under your left and right, consider it as yours. Kailangan mo silang turuan at tulungan. Kung wala naman makita, mentor, ang dami kaya. Kala mo lang wala. Pero ang daming gustong magpatulong. Hindi mo lang nakikita. Alright? You need to teach. The moment, yun talaga yung susi. Yun talaga yung ginawa ko nung nag-umpisa ako dito. Once hindi ko nakikita yung sarili ko na nagtuturo ako sa bagong member ko, kaya nga hindi kami nag-stop na magturo. As long as kaya pa ng oras, nagtuturo kami. Anong tuturo? Paulit-ulit lang naman. Paano mag-goal setting, paano mag-technical, paano mag-ganun. Ikot-ikot lang siya. Need to teach. Kahit pa isa pa lang yung affiliate mo, kahit asawa mo yung affiliate mo, turuan mo. Kahit pa kapatid mo yan, kahit nanay mo yan, turuan mo. Kailangan makita sa sarili mo na nagtuturo ka. Kasi wala kang ibang, di ba, ladder nga siya, di ba? So meaning kung nandito ka na siya sa teach, wala kang ibang choice, duplicate. Ano? Di ba, ito na yung pinaka-peak, yung pangarap. Pero pag hindi tayo makaka-jump into next ladder, baka abutin tayo ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, learn ka pa rin ng learn. Sayang ang oras. Alright? Ito, pinapakita ko ito. Ito ito siya, syempre, hindi ito medyo sa mga bago. Kasi 1 week pa lang, 1 month ka pa lang. Okay lang talaga. Learn ka muna. Okay lang. Yung mga 1 month pa dito ha. Pero gusto ko lang makita niyo kung ano ba yung ladder na tatahakin para makuha niyo yung pinaka nasa taas. Alright? So, mga bago natin dito, nandito pa kayo sa stage. Pero medyo yung mga matagal na, ito yun, pinaka-challenge ito, yung teach and duplicate. Yung duplicate kasi, kailangan ka makaduplicate ng leaders and speakers. Leaders and speakers. Yung speakers ng webinar, mga leaders. Kasi wala kang ibang choice. Pag na-duplicate ka, madedelegate ka. Meaning, pwede ka na mag-assign. For example, si Geraldine Gomez, nag-assign siya. Hindi na siya yung gagawa na maggagawa pa ng link, magpe-play pa ng video, tapos i-intro. Wala na, kasi na-delegate niya na. Sir Vic, ikaw yung mag-i-intro. Ma'am Angel, ikaw mag-play ng ganito. Si ganito, ikaw mag-ganito. Ganun, delegation of responsibility. Kasi hindi mo kakayanin na ikaw lang yung gagawa lahat. Hindi ka makakapag-multiply. Okay? So, learn, teach, duplicate para makapag-multiply ka. And then, magkaroon ka ng big network. Di ba network yung kanina? Yung network income. Pero bago ka makakuha ng income na yun, may big network. Para, pag may big network ka, ng speakers and leaders, imagine na lang ha, si Mentor Jimmy nasa Cebu. Pero may network siya sa may event Cagayan, Cavite, Davao, Batangas, Iloilo, Jensan. So, yun yung multiply, big network. So, wala tayong ibang gagawin. Pag mag-big na yung network mo, no choice ka, may big income ka. The next of that, dreams na, pangarap na. Okay? May big income ka. So, syempre, bibili mo na yung pangarap mo. So, tatahakin mo ito. Ito, tingnan nyo to, yung arrow. Yung GLLA at learn, nakita nyo to, learning. So, that is the learning stage. Learning. To. Nasa, may learning. Learning stage. Dito sa building, okay lang ma'am. Dito sa building, yung teach, duplicate, delegate. Building. Ito yung be-builder ka. Ito yung medyo mabagal to ha, sa lahat for the information of everyone. Medyo mabagal itong gawin. At hindi mo i-expect ito na malaki yung income mo. Kasi nagbi-build ka. Pero, pag magawa mo yan, ito keeping na lang to.
multiply, network, income, dreams, keeping. Magpapakita ka, magbabanding na lang kayo, magmonitor ka, magte-training ka. So, keeping stage, ito yung ginagawa na natin. Okay? So, sa umpisa, mag-learn ka pa lang. Tapos, sa lahat ng mga medyo matagal na dito, ito, building ka na. Mag-build. Gawin mo lang talaga ito. The rest of that, yung magugulat ka na lang, yung big network and income will follow. Pag nagawa mo na yung ladder. Alright? So, yun. May matutunan ba kayo? Okay? So, sa lahat ng nandito ngayon, ang tanong ko, saang ladder ka na? Lagay mo dyan. Nasa learn, nasa teach, nasa duplicate, nasa delegate, sa multiply, network, income ka ba, or nasa dreams ka na? O, i-chat mo dyan. Kung meron ka ng tinuturuan, good for you, okay? So, yun yung pinaka-challenging, okay? When doing this business, yung network mo, dapat you need to assess asang ladder ka na. Kasi hindi ibang tao, hindi yung mentor mo yung gagawa, ikaw. Okay? Ikaw yung gagawa doon. Okay? 95% is you. Pero, alam niyo po, pag nakaakyat ka na sa sa pinaka-ladder, so yung dreams, nakuha mo na, may dreams ka na. So, meaning, ay, nakuha ko na yung first car ko. Okay? Dahil may network na ako, may income na ako, first car. So, nakuha mo na yung dreams. Alam niyo po, pagbaba niyo ulit, kasi ano kayo, may sasamahan ka ulit yan, mag-build ka ulit. Madali na lang. Kasi nagawa mo na siya. Paano mo siya gagawin? So, the next time around, gusto ko namang maging stable yung savings ko. Tuturo ka ulit. Bababa ka ulit sa ladder. Hahanap ka ulit ng tamang tao. Same as you. Okay? Very humble, consistent, may GLLA. Okay, yes, mentor lang. Okay, malaking pangarap. Bababa ka ulit. Sasamahan ulit yung tao na yun. And then, sabay kayong aakyatan ulit yung ladder hanggang, oops, lumipad na, kumita na siya. Another dreams mo naman. May savings ka na. Nagkasasakyan ka na, nag-savings ka na. Marunong na yung tinuturuan mo kasi na-duplicate na siya. Okay, naka-delegate ka na. Baba ka ulit kasi meron na namang agila. Yung sinasamahan mo ngayon, i-treasure mo yan. Sa totoo lang, walang forever na magsasama kayo dito na ikaw lang yung i-handle niya, wala. Na-handle ko si Ma'am Danet Batisanan sa umpisa. Kami ang magkasama, punta kami ng Surigao, Marbel, Surala, Tacorong, mahataw kami Jensen, Binangonan, okay, Rizal, ayan, grupo nila Ma'am Mirabil, mga unang sinamahan ko si Ma'am Danet, pero magkasama pa ba kami ni Ma'am Danet? Di ba hindi na? Nami-miss ko yung mga time na magkasama kami. Pero hindi forever na magkasama kayo. So treasure, kasi marunong na siya. May left and right na siya, may network na siya, Millionaires Club na. Success na yun. May nakuha ka ng isa doon sa dreams na yun. So hahanap ka ulit, bababa ka ulit. Sino na naman? Geraldine Gomez. Okay, ito na naman. Okay? So, igagay, sasamahan, sa online, sa mag-a-assist, mag-tipping, ganito. Pag nandun na, okay, nakaakyat na, marunong na siya, nakaka-multiply na, nakakapag-delegate na. So, hahanap ka ulit, panibago. Bababa ka ulit sa ladder. Aakyat ka ulit, aakyat. Okay? So, nakuha. So, kaya't habang nandyan pa, hindi forever na kayo. Huwag mong hayaan na tayo pa lang ngayon. So, dapat i-push mo talaga na eto siya, mag-take off talaga itong handle ko para makakahanap ka ulit ng panibagong network na matutulungan. Alright? So, hopefully, meron tayong take-away. Hindi na ako magtatagal kasi ang iba dito, for sure, meron pang gagawin. So, meron tayong natutunan. May reminders. So, to become successful is not easy. Hindi po bed of roses. Okay? So, pero again, this is a real, sure yung gagawin natin para makuha yung pangarap natin. Okay? So, huwag nyo nang hintayin yung mentor nyo.